ngayong hapon na ito. At ito po yung tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Para sa ating kaligtasan. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba magkaroon ng kaligtasan? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Huwag po tayong matutulog. Amen? At saka, kung po pwede lang naman po, iwasan po natin yung tayo po ay nakikipagkwentuhan sa ating mga katabi. Pero ang sabi ni brother, pwede naman daw po tayong matulog. Amen? Huwag lang daw po kayo maghihilig. Bakit? Kasi baka malusundin ang katabi ninyo. Masarap ka ng tulog doon. Amen? Kaya huwag kayong matutulog. Baka mahuli tayo ng CCTV screen ng ating Panginoon. Hayaan ang buhay. Nakakahiya kay Lord. Amen? Palakpakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Okay, isa po tayo ngayon mga kapatid. Meron po akong ibibigay sa inyo na isang halimbawa. Ito po ay nakabatay sa Biblia ng ating Panginoon. Tungkol po ito sa isang binatang mayaman. Sa kabila ng kanyang nagiging masagana sa buhay, super yaman siya, kompleto sa lahat ng bagay, meron siyang naramdaman sa kanyang sarili na parang kulang, hinahanap niya ito. At bilang tugon sa kanyang nararamdaman, nakatakbo niya ang ating Panginoon Jesus. Siya po ay lumapit at nagtanong. Ganito ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang ating Panginoon Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung nais mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong naman ang binatang mayaman. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagkarinig ng binatang mayaman, nalungkot. Kasi napakayaman niya eh. Isipin mo, nalungkot siya. Hindi niya akalain na ano nagsasabi sa kanya ni Jesus. Kasi super yaman siya. At siguro, nakapag-decide siya, bigla siyang umalis. Walang pangalan sa ating Panginoon Jesus. Umalis siya. At naiwan ang ating Panginoon Jesus at ang kanyang mga alagad. At ganito ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa mga pinakaharian ng Diyos. Madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasabog sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Amen. At sinabi ng ating Panginoon Jesus, sabi ng ating Panginoon Jesus, sinabi sa kanyang mga alagad, tugon naman ang kanyang mga alagad, kung ganun guro, sino ang maliligtas?
Sabi ng mga ating Panginoon Jesus, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Tunay mga kapatid, makikita natin dito. Ano sa tingin ninyo? Maliligtas ba ang binatang mayaman? Maliligtas ba? Hindi. Kasi hindi niya ginawa yun. Ipinagagawa sa kanya ng Panginoon na ipamigay ang kanyang kayamanan sa mga lupa. Yung mga pinagbilhan ng kanyang kayamanan na sinabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus, ay hindi niya ito nagawa. Pero naghahanap siya ng kaligtasan. Inuutos sa kanya ng ating Panginoong Jesus na ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga lupa ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nagawa ba ng binatang mayaman? Nagawa ba niya? Hindi. Kasi mas mahal niya yung kanyang kayamanan kaysa buhay na walang hanggan na kanyang hinahanap. Kaya, yung kanyang hinahanap na buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi niya ito makakamit. Sapagkat mas higit niyang pinahalagahan yung kanyang kayamanan kaysa buhay na walang hanggan na ibibigay sa kanya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Tunay po mga kapatid na napakahalaga ang buhay na walang hanggan sa buhay natin. Napakahalaga ang kaligtasan sa buhay ng tao. Kailangan ng tao ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi ito nabibili sa Divisoria o sa department store. Hindi ito nahihingi sa palengke o napupulot kung saan-saan. Hindi ito kaya ibigay ng sino mang tao. At hindi rin ito magagawa ng sino mang tao. Hindi ito kaya ibigay ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong kapatid, ng iyong magulang. At lalo hindi ito may ibigay ng iyong salapi, ng iyong kayamanan, ng iyong lakas, ng iyong karunungan, ng iyong profesyon, o ang kapangyarihan ng tao. Kaya lahat ng ito na inaasahan ng tao ay walang magagawa sa buhay mo. Kaya dapat alamin natin at kilalanin kung sino ang ating kaligtasan, Sister Jen. Sino ang ating kaligtasan? Sino, Sister? Tumayo ka nga, Sister. Sino yun? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Si Jesus ang ating kaligtasan. Niniwala kayo? Siya po ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig na Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buong na upang sinumang
muli magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naligtas. Hinango niya tayo mula sa kamatayan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan.